Hinanod ng rumaragasang umapaw na tubig sa ilog ang isang pick-up truck na lulan ng 17 individual sa sitio Mangitngit, Barangay Lower na Timauan, Bayan ng Carmen, Hilagang Cebu, bandang alas 5:45 ng hapon ng Lunes, Hulyo 8. Sa 17 pasahero, 10 ang nailigtas kabilang ang driver ng pick-up, habang tinangay naman ang natitirang 7 individual. Batay sa investigasyon, galing sa isang resort ang mga individual at pauwi na sana. Ngunit dahil sa malakas na ulan ay biglang umapaw ang ilog patungo sa Barangay Road na dinaanan ng truck. Sinabi ng nagngangalang Paul sa interview ng Brigada Cebu na kasamahan niya ang mga nasa pick-up truck at ng mga oras na iyon nakasunod siya sakay ng kanyang motorsiklo. Aniya, may nagsignal na sa kanya na bumabaha na sa naturang parte, kaya nagsignal din siya sa mga nasa pick-up na hindi na siya tutuloy sa pagtawid, kaya't inakala niyang hindi na rin tutuloy ang mga ito. Subalit, mali umano pala ang kanyang akala. Kabilang sa mga natangay ng malakas na agos ng tubig ay ang bangkay ng 11 anyos na batang babae na nagngangalang Arshen Bihok. Samantala, ang 6 pang individual na pinaghanap ay sina Mike Stanley Tungal, 15 anyos na lalaki, Aisha Hermoso, 12 anyos na babae, ang bagong kasal na sina Elmer Costan at Risa May na umano'y buntis, at Nathaniel Lozano, 12 anyos, gayon din si Clarice Ipil, 13 anyos na babae. Kinabukasan ng insidente, matagumpay na nahila ang pick-up na natangay ng rumaragasang tubig ilog sa tulong ng heavy equipment. Samantala, sumama ang isa sa mga reporter ng Brigada News FM Cebu sa ipinagpatuloy na search and retrieval operation ng Carmen at Catmon Disaster Team kasama ang PCG-7 nitong Martes sa mga nananatiling missing na mga individual, at as of alas 11 ng umaga, wala pang nare-recover na katawan ng mga biktima. Kaugnay nito ay inamin ni Amadeo Ipil Jr., 47 anyos, na unti-unti na siyang nawawala ng pag-asang makitang buhay ang kanyang mga anak na sina Nathaniel, Clarice, buntis na si Risa May at ang mister nito na si Elmer. Aniya, kasama siya ng mga ito nang naligo sa Mountain Resort, ngunit hindi siya kasama sa mga sakay ng pick-up. Sa panayam naman sa mga mangingisda sa naturang bayan, Uluyang Fisherman Association, sinabi ng mga ito na apektado rin sila sa nangyaring insidente dahil may mga isda umano na kumakain ng tao, kaya't magiging mapili muna sila sa mga huhulihing mga isda at tutulong din sila sa paghahanap sa mga missing. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News Philippines, the Music News Authority.